abide by broadcast laws and KBP rules. Magandang umaga mga katambay. Welcome na naman sa panibagong edisyon ng Okay, magandang umaga ulit mga katambay. Welcome na naman sa paborito nating tambayan ting Lunes ng umaga, ang tambayan sa barangay dito sa DWBL. Magandang medyo back to the grind tayo at medyo ma-traffic na. Marami tayong mga kasamahan ngayon na ang aga-aga nagte-text, hindi na makakapunta dahil mahaba ang pila sa traffic. In fact, yung mga kasamahan natin ngayon si Katambay Charlie nasa nasa parking na, magpa-park na lang, at si Attorney Faye naman merong hearing ngayon. Pero mga katambay, ganun pa man, salamat at samahan nyo kami ngayon sa isa na namang umaga, sa isang panibagong edisyon ng tambayan sa barangay DWBL. At syempre, mamaya makakasama pa rin natin ulit si Manong Joe para sa kanyang Manong Joe senior moment or senior hour ni Manong Joe. So mga katambay, kumusta po ang inyong obserbasyon ng Holy Week? Medyo mahaba-haba yung ating naging bakasyon nagmula nung Wednesday. In fact, nung last Wednesday, 'di ba, nagdeklara ng holiday, ng half day ang Pangulong Bongbong Marcos para sa mga government employees na maaga makapagbakasyon. At nung Holy Thursday naman, syempre nakinig tayo ng last yung washing of the feet, at nung Friday naman syempre yung 7 last words, and then yung position sa gabi, and then yung Black Saturday, supposedly yung araw ng pagluluksa dahil patay ang Diyos no. At siyempre yung mga iba natin mga katambay naman sinasamantala yung Black Saturday para yun naman yung panahon ng swimming, kasi napakainit nung mga nakaraang araw. At kahapon nga Easter Sunday, nabuhay na nga muli ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga Katoliko. At hopefully itong panibagong Lunes ay panibagong pagkakataon new hope for us, new beginning. At sana nagamit natin ang obserbasyon ng Holy Week para makapagtila at makapag-isip-isip tayo. At syempre ngayon Lunes, balik na naman tayo sa politika. Kaya aga-aga na sa ating newsfeed nakatanggap tayo ng newsfeed yung si dating spokesperson Attorney Roque na pinipilit niya si presidential sister at Senator Amy Marcos sa tumatakbo na aminin kung totoo yung pulburon na kanyang inilabas. Sinasabi niya na dapat daw kung totoong seryoso si Senator Amy Marcos sa kanyang alyansa paikipag-alyansa kay Vice President Sara Duterte, aminin niya na totoo yung nilabas niyang pulburon at gumagamit ng illegal na droga ang kanyang kapatid na ating Pangulo. At sinabi niya rin na ni Atty. Roque doon na meron pa siyang sinasite na artikulo umuno inilabas ng Rolling Stones na nung nag-aaral pa sa Harvard si Pangulong Bongbong Marcos, siya ang taga-bili, hindi ko na lang cocaine. Pero una-una, yung kasi abogado naman siya, alam naman natin na kapag nag-akusa ka, yung burden of proof sa nag-aakusa palagi. So ikaw ang nag-akusa, ikaw ang naglabas ng umamin na yung mga vloggers mo na nag-meet kayo sa Hong Kong, at ikaw ang source ng pulveron video na yon, na kahina-hinala naman, hindi nga kamukha ni Pangulong Bongbong Marcos yung nasa video, kundi parang si Kim
uh, si South Korean leader Kim Jong-un eh. So, yung burden of proof noon, nasa sayo po yun at Attorney Harry Roque. So, patunayan mo na totoo. Hindi yung pipilitin mo yung inakusahan mo at yung kanyang pamilya na aminin yung katotohanan o hindi katotohanan ng video inilabas mo. Dapat you have to show solid evidence na totoo o valido yung yung video inilabas. At mga katribo, makakasama natin ngayon ng ating katambay na si Charlie Manalo na late lang. Usog lang ako. Magandang umaga mga katambay. Magandang umaga mga katambay. Oh. Okay. Yun. Yun, sabi ko nga, diba? Gandang umaga ulit, mga katambay. Sabi ko nga, sa tambayan talaga, minsan, nalilito tayo tumambay, di ba? Tatanghal tayong gising. Yun. Magandang umaga ulit. Ano ba ang natin ngayon? Kayo na, kasi ang aga-aga, may mga natanggap ako sa newsfeed ko yung kuda ni Atty. Harry Roque, yung pinipilit niya si Senator Amy Marcos na aminin yung katotohanan ng kanyang pulburon video na inilabas. Pero sabi nga naman ng ating kataba na si Mr. Leslie Bacobo na yung burden of proof dapat yan sa nag-aakusa. Nag-aakusa ka naglabas ka ng video. Tapos pipilitin mo inakusahan mo na aminin yung video niya, di ba? Dapat doon yung burden of proof, yung katotohanan nun, siya ang magpatunay kung totoo o hindi. Hindi yung mag-aakusa ka ng isang tao tapos pipilitin mo siya na aminin yung akusasyon mo. Ang nakakatawa diyan kay Attorney Harry, actually naging naging abogado kayo dati sa alam mo tayo marami tayo pag nasa nakakasuhan tayo ng libel eh. Naging kaso kayo sa isang libel case, no. Ang diyan natatawa ko diyan kasi dati nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga nang humihiling, no? May nang nag-request na magpa-drug test si dating Pangulong Duterte. Sabi hindi pwede i-compel yan, no? Kasi presidente yan eh. He will submit to a drug test kapag gusto niya. Ngayon, itong si Atty. Roque, pinipilit siya si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit dati kay Pangulong Duterte ayaw mo? Sabi mo, discretion ng Pangulo. Ngayon, pinipilit naman to si Pangulo din ngayon yan. Selective, bakit, diba? No? Parang pag kung whatever suits you, or suits him, ganun yung kanyang yung pananaw niya. Isa pa nakakatawa sa pinalabas ng video ngayon, yung meron siyang sinasite na artikulo na lumabas umano sa Rolling Stones na nung panahon daw nung nag-aaral pa si Pangulong Bongbong Marcos sa Harvard, siya yung taga-bili, di umano ng cocaine. Pero doon sa yung artikulo na yon, yung isang mga nakabasa ay sinasabi na fake yung artikulo na ginamit lang yung logo ng Rolling Stones. 'Di ba na so pati yung source niya peke. Pati nga yung pati nga isang lumbas yung sa satisfaction rating na napakataas at napakababa. Napakataas sa BP Sara, napakababa ng kay Pangulong Bongbong. Pero lumalabas pala yung Okta survey, di ba? Hindi amin yan. Di ba? Pati siya pinepeke. Kasi Pulse Asia. Pulse Asia yung 52%. Pati Okta. Pati Okta. Alam mo, totoo lang 2016 pa ganyan na ang gawain ng mga Duterte camp. So, sorry po pero kung maalala niyo noon, 'di ba, pati si Stephen Curry, no? Pati si Pope John Paul endorso pati si Stephen Curry dahil 30 yung kanyang jersey number, ilagay ng do
Duterte. Diba? Ganun, lahat na lang nag-endorse kay doon pa lang, noon pa man, 2016, kampanyahan pa lang, hanggang ngayon hindi nagbago. Actually, may isang nga dyan pelikula no na mukhang doon pinattern mukhang doon pinattern yung discarding to mga fake news kung matandaan nyo yung pelikulang Our Brand is Crisis, ang bida po rito si Sandra Bullock. Sabi niya okay lang gumawa ng mga fake news no kasi bago pa ma-discover ito na serve na yung purpose, di ba? Kaya yun yung yun ganoon lang nangyayari ngayon. Bago pa ma-discover ng tao na peke yung yung balita niya, mga fake news yan, na-serve na daw yung purpose. Kaya di ba so ngayon lahat nagulat, pati yung mga nasa mainstream media nagulat na ang ginamit yun yung pinikap ng mga mainstream media yun. Yung pala peke pala. So na-serve yung purpose. Tsaka yung numbers parang unrealistic din kung titignan mo dahil yung previous survey nung a month ago na inilabas na yung totoong yung numbers ni BP Sara ang below 50 'di ba? Tapos kay BBM yung mataas na sa 70%, tapos biglang ito lalabas naging 59% si BP Sara, si President Marcos nas 27 lang yata, 29%. So yung layo hindi statistically improbable yung alam niyo po bakit? Ito nung nabubuhay pa si dating MMDA chair Bayani Fernando. Subscriber 'yan sa sa Pulse Asia. Isa doon sa kanyang staff dati, si Ed Malay. So, nung kailangan kasi pag subscriber ka, ipipresent sa yung resulta Nasulat ko na po ito, nasulat ko na to sa column ko noon sa dating diary yung pinagsusulatan ko. Kaya ito yung dahilan kung bakit hindi ganoon kalaki ang diferensya ng mga survey result. Kasi po ganito. Nung tinanong ni dating nasirang bayan ni Fernando kung paano determine yung mga respondents sa paano nagkakandak ng survey, ang sabi po ni ng representante ng Plus Asia, sabi niya meron silang set ng predetermined respondents. So meaning kada survey yan ay naka set na tatanungin. So kung magbago man yung isip ng isa, di ba? hindi ganoon kalaki yung yung diferensya. Paano sabi niya? Paano kapag wala yung yung iba doon sa set of predetermined respondents, mayroong second set, third set, fourth set. So sabihin wala si respondent A, so si respondent B. Wala si respondent B, respondent C. Kaya kung magbabago man yan, konti lang. Pansinin nyo, yung resulta ng mga survey, hindi ganun ka-drastic yung pagbabago. So ngayon, paano nangyari na ito from ganitong resulta ni BP Sara dati, biglang lumobo, tapos kay Pangulong Marcos na mula sa mataas, above 50, biglang bumaba, nag-dive sa 29. Diba? Parang double digit yung more than half yung pagbagsak. Yun po yun yung paliwanag doon dati, paliwanag doon kung bakit hindi kapanipaniwala na bigla ganon kalaki yung pag-dive o paglobo ng pag-angat ng survey result. Yun. Actually sana target na sana ay ma-interview si LTO Chief Asek Vigor kasi meron silang panukala tungkol sa road rage kaso sabi nga dahil Monday medyo syempre busy, alam naman sa government office pag Monday yan yung flag ceremony tapos syempre meeting yung mga para i-set yung week yung kanilang programa for the week. Kaya sabi nga ng kanyang tao, sabi niya medyo mahirap. Tapos sana nga si Atty. Larry Gadon kasi si
over the weekend naglabas ang video and pronouncement si Attorney Larry na sabi niya kiss of death, no? Kiss of death daw yung endorsement ni BP Sara para kay Senator Amy at Congressman running for Senator Camille Villar. Try po natin ma-contact sila ngayon para naman maging maganda-ganda yung ating usapan sa ating tama naniniwala ako nung Atty. Gadon na kiss of death yun kasi kapag in-endorso ka ni VP Sara, automatically in-alienate mo na yung yung mga loyalist votes. Ilang milyon ang loyalist vote maski nung nakaraang election ng 2022 election nasa 18 million yung solid na votes ni BBM dun eh. Actually tingnan natin yung loyalist votes tingnan natin. Dati takot tumakbo sa national positions ang mga Marcoses kasi 'di ba after 86 sa 86 tapos na-exile tagal sila nawala, so pagbalik dito parang ang nagagamba sila tumakbo man sila para sa mga elected positions doon lang sa kanilang mga kinikilalang baluarte like Ilocos and Leyte. Si Kong naging silang congressman, governor, hanggang ganun lang. Ayaw lang mag-venture sa national. Ang unang nag-venture sa national elective position si Pangulong Bongbong Marcos noong 2010. Tumakbo siya senador. He got 10 million votes. Tumakbo siya nung 90 senador, kalang nadaya siya noon eh. Time ni nakabalik tapos 98, 98 o 95. Walang election na 98 eh. 95. Tumakbo siya ng senatorial election. Yun yung katikat na sila Baby Arenas. Yun yung sorry. nadaya siya noon eh. It's not correct. Pero hindi, yun yung syempre yung claim na daya. Pero nga, ang pagtingin natin yung 2010, So, siya yung kaunahang Marcos na na-elect sa national position, 10 million. So, sabihin, yung loyalist votes, nandyan. And noong 2016, tumpo siyang vice president, assuming na hindi siya nadaya as he claims, as he claimed then, he got 14 million votes. So isabihin lumalaki yung boto ng naglalabasan na yung mga boto ng loyalista na kumbaga mula doon sa dating sobrang galit sa mga Marcoses, nawawala na yan at nagbabalikan na sila. Noong 2019, tumakbo si Senator Amy Marcos. Ilan ang boto niya? Nasa 19, parang ganun, mga basta tumaas na tumaas. At noong 2022, pagtamo ng presidential election, malaki naging boto, 31 million votes, So, hindi natin alam kung ilan ang kontribusyon ng mga Duterte doon sa boto ng 31 million kasi mahigit 31 million si Sara. BP Sara. Pero ito nga basta ang sasabi natin, mayroong definite na command vote, solid base ang mga Marcoses. So kapag yun ay nagpa-endorse sila kay BP Sara, automatic may alienate na yung solid command vote ng mga Marcoses. In fact, yun nga yung sinasabi ng mga survey malabas sa mga resulta ng survey, pag umati ka ng explanation yan kung bakit ganito nangyari sa resulta. Mula December, umati na ko yan every month ng mga press con yan eh. Si Senator Amy Marcos, bakit lumalabas siya na lang hanggang 14 pataas eh? Mm-hmm. Kasi yung Marcos loyalist vote ayaw sa kanya. Dahil nga sa posisyon niya. Di lalo ngayon na ginawa niya yung Senate hearings, tapos yung formal endorsement niya ni Vice President Sara Duterte. Di natitira pang
simpatsya niya sa Marcos loyalist vote sa mga mawawala na rin completely. So baka mas lalo pa siyang tumaas, no? Pataas talaga siguro. Papuntang 18 o 20 na siya noon na boto. Si Camille Villar na lumalaro sa mga 10 pataas yan sa survey, baka mawala pa yon. Kasi nga tignan natin, no, kung ganun kasolido ang Duterte camp, sa ngayon, 2 pa lang ang pumapasok sa kanilang kandidato sa top 12. Si Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. Sabihin kung ganun kalakas, dapat na-dislodge na yung karamihan, no, sa kandidato ng alyansa. Pero yung yung kay litawin natin yung kay Senator Bato de la Rosa, pang number 12 siya. At statistically tied siya sa 8 senador pa. Oh, pero yun nga, 2 pa lang, no, pumapasok, no. Kasi kahit tong si Willie Revilla, hindi naman independent yan . At yung yung kay Senator Bongo, kaya siya mapasok, hindi dahil siya ang branding niya ay hindi dahil sa DDS siya, kundi ang branding niya dahil sa malasakit. Na hindi alam ng mga tao ay walang pondo. Ang pondo po diyan nanggagaling sa PCSO, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Akala tuloy ng mga tao si Senator Bongo. Oo, yung primary diyan, yung malasakit. Kasi hindi po si Senator Bongo. Ginawang batas yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pero ang pondo niyan parang convergence yan . So dito ayan, dito yung mga pondo lagyan ng pondo yung Malasakit Center. Saka kasi sa Malasakit para magkaroon ka ng endorsement, pupunta ka sa opisina ni Senator Bongo, doon nire-release yun doon manggagaling endorsement. Kaya every time mag-release ang pondo para sa sa hospitalization mo yung Malasakit, kumukuha ka sa opisina ni Senator Bongo. At yun nga, yung sinasabi ng survey na yung naging branding niya, kaya siya mataas dahil sa Malasakit. No? Pero yun, maganda to. Magandang sa May 12, no, para makita natin kasi sukatan to nung lakas ng parehong kampo. At lumalabas din sa survey kaya si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa ay nasa pangkulela at panghuli ay dahil nga sa hardline position niya sa pagtatanggol kay former President Rodrigo Duterte. So yun yung yun ang resulta ng survey, yun yung nakikita nilang dahilan kung bakit ganyan yung trending. Of course si Tulfo, si Ben Tulfo, dahil kanyang bitag, kaya siya malakas. Okay. Pero bago lahat, no, siguro ipasok muna natin to si Manong Joe. Pero bago 'yon, syempre, pasalamatan muna natin yung ating mga tagapagtaguyod, ang Philippine Gaming Corporation for responsible gaming, at syempre ang Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi uulong sa pagtulong. Maraming salamat sa PAGCOR and PCSO. Kasama namin kayo at kasama rin natin sila. Kasama rin natin sila. Okay. Si Manong Joe, pasok. Para sa senior moment. Mga ka-senior, andyan pala kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Manong Joe at welcome muli sa isang episode ng Senior Hour with Manong Joe. Alam mo ninyo, habang tayo tumatanda, marami na ring pagbabago sa ating katawan. I'm sure kayo, nararamdaman nyo na rin yun. Kasi ako mismo, medyo nararamdaman ko na yung pagbabago. Hindi na gaya ng dati ang ating metabolismo. Unang-una, mas bumabagal na ito. Mas, syempre, susceptible na tayo sa sakit ng katawan. Kaya, nagiging maramdamin ang unang-una ating tiyan. Humihina yung ating panlasa at minsan, nawawalan na rin tayo ng gana kumain. Lagi natin alalahanin, importante na tayo ay kumain ng masustansya. Mga ka-senior, kung may isang bagay tayong dapat tutukan para sa ating kalusugan, ito ay yung diet natin. Ang pagkain natin araw-araw ay pwedeng maging unang depensa kontra sakit. Ang problema, minsan hindi na kaya ng katawan natin maghanda ng maraming rekado
at magluto ng matagal. Minsan din yung mga masustansyang pagkain, yun ang mahal, kaya di kaya ng budget. Kaya naman ngayong umaga, handang tumulong ang inyong Manong Joe sa challenge na yan. Tawagin nating Food Budget Challenge. Makakasama natin ang isang sikat, kilala na chef na magbabahagi ng kanyang kaalaman para tayo ay makapaghanda ng mga simple pero masustansyang pagkain. Na syempre, pasok sa budget. Si Chef Tatong ay isang kilalang Filipino chef, food writer at restaurateur na masigasig na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa pagluluto. Sa pamamagitan ng kanyang platform na Simple PH, ginagabayan niya ang home cooks sa paggawa ng masasarap at abot kayang pagkain sa pinakasimpleng paraan. Hindi lang po siya basta chef, isa rin siyang educator at cultural advocate na layuning ipagmalaki ang pagkain Pilipino sa buong mundo. Sa kanyang mga libro pa nga, sa YouTube videos at TV appearances din, makikita ang puso niya sa bawat putahe. Naku, maraming salamat at magandang araw, Chef Tatong, at maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin. Anong mga simple pero masustansyang ulam ang pwedeng ihanda araw-araw para sa mga kasiners na katulad ko? Alam mo, napakadali talaga na magluto ng mga simple na mga vegetable dishes, no? So, sa akin kasi, kung alam mo yung kantang Bahay Kubo, marami ka nang mahanap ng mga ingredients na pwede mong gamitin sa ulam, no? Yung halaman doon. Halaman doon, di ba? Ay sari-sari. Ay sari-sari. Di ba? So, yun lang. And I think yung sa atin kasi minsan, natatali tayo sa pag-iisip na mga lutuin na karaniwan nakikita natin sa social media or nagiging uso or nagiging parang hip for a moment. Pero the key really sa pagkakaroon ng healthy na meal is really to make sure na iba't ibang klaseng ingredients at iba't ibang klaseng mga pagkain yung kinakain mo. Kasi iniisip mo din kasi hindi lang yung panglasa mo pero yung gut health mo, di ba? So, by eating different kinds of vegetables, fruits and vegetables, different types of proteins, you're able to parang pwedeng mas maging healthier yung pagkain mo at nagiging less boring yung kinakain mo. Kasi araw-araw, kaya nga maganda nga sinasabi na you eat seasonally. Kundi, or sinasabi na kakainin mo kung ano yung marami sa palengke. Kasi pag marami siya, ibig sabihin, mas mura siya. Pag medyo nagkakaedad na, pero yung hilig pa rin yung kainin, medyo fried chicken, tsaka mga ganon, medyo iwas-iwasan. Or the best thing to do is kung hindi mo talaga maiwasan kumain ng ganyan, In moderation. moderation, but always damihan mo yung pagkain mo ng fiber. So damihan mo yung gulay, unahin mo yung kain yung gulay so that it really aids in digestion. Paano po namin mapapadali ang meal preparation para sa mga seniors na medyo hirap na magluto o challenge na rin yung minsan matigas yung kinakain? Ako naman kasi, yung kahit sa amin sa bahay, simple lang talaga kami kumain. Kasi pag gusto namin kumain ng medyo bongga, kakain sa restaurant. Pero pag nasa bahay kasi, very simple. Ang key talaga is, the lesser you do to an ingredient, the better it is for you. So, mas konti mong ginagawa sa pagkain, mas healthier siya. So, ibig sabihin, for example, nagsasaing ka ng kanin, pwede ka naman maglagay ng mga vegetables sa taas. Lalagyan mo ng okra, lalagyan mo ng talong, talbos ng kamote. And nagkakaroon ka na ng vegetable without adding too many ingredients. So, magsawsawan ka na ng konti, hinahinay ka din sa sawsawan. But because rich in fiber siya, medyo mas maganda din yung release ng extra sodium sa katawan mo. And pwede din simpleng gisa-gisa. Just use sa healthy oil, simpleng gisa. Maglalagay ka ng protein ng konting giniling, konting mga hiwang karne. Small pieces of meat will add flavor, pero it gives you that meaty flavor, pero hindi ka kumakain ng buong slab ng karne. Hindi masama pakiramdam mo pagkatapos. Oo, yun. Chef, may mga tips pa ba kayo? Po ba kayo para gawing mas enjoyable ang pagkain kahit may kamukha ko? Meron akong
dietary restrictions bilang isang type 2 diabetic. Damihan mo yung gulay kasi sinasabi kasi nila yung pag-trigger ng sugar, pag-elevate ng sugar levels mo is when you eat, pag kumain ka ng matamis, na walang laman yung tiyan mo kasi dediretso siya sa dugo mo. Pero pag, for example, after a meal, una, magugulay ka, magsasabaw ka, din kakain ka ng ulam mo. After, doon ka kakain ng iyong sweet, hindi siya dediretso sa blood mo. Madidigest siya bago siya mag-elevate ng sugar levels mo. So, habit talaga siya kasi minsan kasi, alam mo pag Pinoy, nakakita ng leche flan, bago pa kumain ng ulam, nag-leche flan na. Di ba ganun yung Pinoy minsan, mahilig tayo sa yung mga kinakain natin, yung mga merienda, very sugary or very high carb. Diba? So, yun ang medyo kailangan ikat na. Even ako, challenge sa akin kasi mahilig ako sa matamis. Pero, ginagawa ko as much as possible, I try not to snack during the afternoon. I try not to have sugar in my drinks. Ako, pipili nila ako kung gusto ko ng matamis. Iinumin ko ba bilang isang shake or kakain na ako ng prutas or something. So, I will just choose the solid version of the sweet dahil mas may fiber siya. Rather nang blend ko siya or may artificial sugar, dediretso talaga siya sa blood mo. Chef, paano naman po sa seniors na mahilig kumain ng healthy pero as you know, dito sa ating bayan, marami rin naman limited yung budget. Anong tip ninyo para sa kanila? Ano yung pwede nilang lutuin on a budget? Alam mo, napaka-crazy din ng sitwasyon sa Pilipinas kasi minsan mas mahal pa yung gulay kaysa sa karne at sa isda. Di ba? Realidad natin, napakamahal ng gulay dito sa Pilipinas. And I think kasi pag medyo ganun yung situation natin, importante kasi talaga na ma-reset yung mind natin na what gives us satisfaction. Kasi pag pinipilit pa rin natin yung gusto natin, hindi talaga mag-work eh. Di ba sasabihin mo, pero gusto ko eh. Oo nga, gusto mo, pero it does not work for your own health and your own lifestyle. So, kailangan mo talaga maghanap ng alternative or maghanap ng mga recipes that will satisfy you. Pero, you also have to train yourself to be satisfied with whatever is available. Kasi minsan, pinipilit mo yung hindi pwede. Hindi siya practical eh. Ang hinahanap natin, sustainability na kaya nating kumain ng desente, masustansya, sa araw-araw at sa bawat oras na kailangan natin kumain ng tama at sapat at masustansya, no? Yun ang importante, no? Everyday nakakakain tayo ng tama. Pero minsan nagsusplurge naman tayo. Gusto natin sobrang magarbo na pagkain. At the end of the day, at the end of the week, doon ka man nagsiscrimp ng kinakain mo. Pero dahil nga nagbabudget ka, you go to eat unhealthy foods, di ba? Instead na, sige, gulay-gulay muna tayo ngayon. Kahit may isang guhit na karne, di ba? 100 grams, shared among the family. May konting tofu, everyday, kumakain ka ng gan. Minsan gusto natin ng bongga sa isang araw na pagkain. The rest of the days, puro na instant at dilata yung kinakain natin. Di ba? So, it's not good, no? It's not good, parang nagka-cancel off lang yung mga ginagawa mo sa buhay, di ba? Eating so unhealthy, then healthy isa, hindi mag-work. It's really lifestyle, it's really mindset, and it's really discipline. Chef, may mga classic Filipino dishes ba kayo na na-reinvent ninyo para maging mas angkop sa pangangailangan ng seniors? Napaka-simple na solution. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa prito, deep fried. Alam mo yung bago ko lang naging habit sa bahay na gamitin, air fryer. Dati kasi, di ba, prito talaga and all that. And my air fryer, ilang taon ng air fryer. Pero nung I decided, sige, air fryer, napakadali magpalutong ng pagkain. Kasi Filipinos love texture in their food. Yes. Di ba? Agree. Di ba kahit matabang, basta malutong, okay. Makanin tayo, chef. Makanin tayo. Makanin tayo. Oo. In fact, marami sa mga kabataan natin, di ba? Kahit konti lang ang ulam, basta may kanin. Pag walang kanin, hindi busog. Hindi busog.
Yun. So, yun, one, yun, di ba, yung paggamit ng air fryer. Yung pangalawa, may studies kasi na, I don't know how true, pag yung kaning lamig yung kinakain mo, mas lesser yung sugar. So, pwede mong gawin, di ba, magsaing ka na ng one time, big time, then i-portion mo, lagay mo sa freezer, lagay mo sa init-init ka na lang ng kumakain ka para mag-stabilize yung sugar niya. So, I think simple tricks like that. And of course, again, babalik ka naman natin, basta mauna yung fiber na kinakain mo. Diba? Hindi dediretso sa dugo mo yung sugar. Ano ang lulutuin mo para sa mga grandparents mo? Kung for example, papasyal sila sa'yo. Ito naman kasi yung gusto talaga natin. Alam mo, iba kasi yung buhay ngayon at buhay dati. Yung mga grandparents ko, yung they grew up at a time when kahit sabihin mo yung lola mo nagluto, pero hindi siya nag-isa magluto, may isang batalyon na katulong. So lulutuin ko talaga is yung mga dishes na hindi na nila naluluto ngayon. Di ba? Kasi like for example, gagawa ka ng kare-kare from scratch. Dati kasi may tagatanggal pa ng, di ba, yung mga balahibo ng balat ng baka, tagalinis, sakutsa mo ng ganyan. Dati, pwede mong gawin ng gumawa ka ng embutido na pang 1,000 bisita. Kasi marami kang nauutusan. Kahit sabihin mo si Lola nagluto, pero nag-utos ng... di ba? So ngayon, ginagawa ko siya kasi, of course, may staff ako, may kusina ako na maayos. So, nagagawa ko siya to just bring back those memories na ngayon, akala mo dati, napaka-ordinary, naging luxury na ngayon. Ano po yung huling paalala ninyo para sa mga senior pagdating sa pagkain at pangangalaga ng kanilang health at kalusugan? Very important talaga to, I think, to be very mindful na, I think, hindi lang naman para sa mga senior, no? Like, even people like myself approaching that age in a few years. Ang hirap aminin, pero your health does not deteriorate in an instant. Diba? It's a process. It's a process. So, if you reach that age na senior ka, pero years before, hindi ka nag-alaga, you will really be very problematic pagdating mo ng 60s mo. No? So, start early, di ba? Kaya, as early as possible, once you have that feeling. Kasi, alam mo ngayon, kahit nasabihin mo 35, iba na yung energy mo, no? Very important talaga, be very mindful. Ako naman, I don't look the healthiest dahil sa, of course, I have to eat a lot. Pero I'm very mindful of what I eat, no? So, exercise ng konti. And of course, yun talaga, have a very healthy attitude. Kasi sometimes, it's not what you eat, it's your stress, it's mental health that kills you. It's true. Diba? So, stay positive, be focused, be mindful, and of course, learn to love. I think that's the most Sa akin important. nga, Chef, every day, enjoy your meal. Yeah. It is God's gift. Oo. So maraming salamat, Chef Tatong, for hosting us dito sa napakaganda mong restaurant sa Azadore. Google nyo po, dito sa Quezon City. Ang vibe nito parang nung lumalaki ako ng 60s. It's very retro. At thank you again, Chef, sa discussion natin ngayong umaga. Ang dami kong natutunan. I'm sure yung mga viewers ni Manong Joe at ng DWBL, marami ding matututunan sa araw na ito. Napakarami naming na-discuss sa mga ka-senior at muli ako'y nagpapasalamat kay Chef Tatong. Mga ka-senior, tandaan natin, ang pagkain ay hindi lang para mabusog tayo. Ito ay parang nagsisilbi na rin gabay at gamot na rin siguro sa mahabang buhay. I wish all of you a long and productive life. Kaya piliin natin ang pagkain na masustansya. Hanggang sa susunod na episode, ito po ang inyong lingkod, si Manong Joe na nagpapaalala, hindi hadlang ang edad sa pagiging malakas at malusog. Back to you, mga katambay. Maraming salamat, Manong Joe, sa isa na namang makabuluhang at educational na discussion on healthy living. Tama naman si Chef doon, no, na
kailangan we have to be mindful of what we eat, at sabi niya hindi na ano yung deterioration ng iyong kalusugan ay hindi naman yan biglaan, it's a process, so it will depend sa ano mo sa kinakain mo, sa intake mo. So sabi niya nga ugaliin na na kumain ng gulay at mga particularly mga fiber na pagkain, no? At kung sakaling kakain man tayo ng matatamis na pagkain, sana magkaroon muna tayo ng ng laman sa tiyan, dahil sabi nga sabi nga ni chef sa base sa studies, kapag walang laman yung sikmura o ang yung tiyan, as kumain ka ng sweets, didiretso yun sa iyong dugo. Hindi katulad ng merong laman yung tiyan mo, at merong lalo kung fibrous ang iyong kinain, at least yung sugar content ng iyong pagkain madadigest muna, at hindi didiretso sa ating dugo. At interesado ako sa sinabi niya yung sa tukol sa sa pagkain ng kaning lamig, no? Sabi niya merong studies na kapag kaning lamig yung kinakain mo mas mababa yung sugar content. Syempre nga naman sa Pilipinas talaga tayo makanin, kapag hindi kumain ng kanin hindi busog. So siguro pwede nating gawin yun, kumain. Sabi niya magluto tayo ng magsaing tayo ng one time big time, kung meron tayong rice cooker, tapos init-init na lang. Magsaing ka ng yung yung kakainin mo ngayon iluto mo kahapon. O yung kakainin mo bukas iluto mo ngayon para mas lesser yung sugar content ng iyong kanin. At bago diyan mga katambay, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa atin. Shout out muna marami-rami to kila Danica Arsenia. At welcome back katambay Charlie. Umaga ulit. Na contact na ba si attorney? Si attorney Larry. Maya siguro mga 15 minutes makakapanayam natin si attorney Larry. Si Secretary Larry Gadon actually. Secretary ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Kaya mga katambay, interesado yung ating interesting yung ating magiging diskusyon. Masarap kausap na si attorney Gadon, walang preno sa kanyang sa loobin o nasa kanyang mga prinsipyo. Ayun. Anyway, yung mga pagbati, no? Sino ba Si Elsa Junida. Good morning, Charlie, Manong Joe, and all viewers and listeners. Si Vicky Alvarez, ako talaga, Isa yung mga comment kay Manong Erica Morales. Salamat po sa inyo, Manong Joe. Mag-try din ako mag-diet. Ang daming Si Flora Mendez, kasama sa diet ko ang no rice. Siyempre, yung ating mga co-parents niya sa Kansas City Science, si Mami G Atienza, ang kanyang anak si Jillian, si Mami Angela Curia. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming tambayan. Si Mika Go. Good morning. Healthy food. Dapat lagi yan. Health food first. Siyempre, yung Philippine Gaming Corporation, PAGCOR. Walang takot sa pagtulong, walang sawa sa pagtulong. PCSO yun. PCSO at ang PAGCOR, responsible gaming. PCSO, Philippine Child Chief Sex Office, hindi uulong sa pagtulong. Binabati namin kayo, GM Mel Robles, At si Bong Ariola, kaibigan natin dyan. At si Lynn. Lynn Haneo, good morning. At good morning din sa ating mga kasama dyan sa PAGCOR. Sila Cristel, sila Stephanie. Sila Eric Balcos. Good morning, Eric. Happy Easter. Yun, sayang alam mo yung sa road rage sana maganda sana kasi parang
dapat marami kasi ako sa akin, sa sarili ko, marami nakikitang dahilan, no? Kaya yung road rage tumitindi kasi nagkakaroon ng gitkita sa kalsada, no? Ano bang dahilan, no? Dapat natin yung dahilan eh. Sorry, no offense man sa mga hindi ko niya lahat ng mga rider, pero halimbawa yung iba nagkakagitan kasi yung mga rider alam nilang hindi sila mahahabol. Mhm. Walang plaka sa harap yan eh. So sabihin kahit pag nakaabante agad yan, kahit iradyo mo yan, binigay mo yung plaka dahil yung nasa harap na mag-aabang, hindi niya makita kung ano yung plaka, hindi niya kaya harangin. Makikita niya, uy, nakalampas na pala kasi nasa likod lang yung plaka nun eh. Tsaka sisingit-singit lang yan eh. Yun nga yung problema sa kanila sa hindi na ituro sa kanila yon na hindi lahat ng pagkakataon pwede kang sumingit. Bawal sa atin eh. Sa Pilipinas, sa traffic rules natin, bawal yung yung lane cutting. Sabihin, yung sisingit ka sa pagitan ng dalawang lane, bawal po yun eh. Pero yun, araw-araw maya natin nakikita sa kalsada yan eh. Tapos lalo pa dyan sa sa Makati, sa EDSA, yung Heavendia, 'di ba, yung bicycle lane, ino-occupy na ng mga riders. At kapag ang four wheels ang gumamit niyan, bubusinahan ka ng mga riders as magagalit sa'yo, papaluin yung sasakyan mo. Samantalang parehas kayong walang karapatan, ang priority dyan, bisikleta. Pero pwede nyo gamitin yan kung walang bisikleta. So, at hindi para babara. Hindi ka pwede bumabad dyan eh. Siguro, pero mali pa rin kasi dahil, bawal pong umovertake sa kanan. Kasi nga, left-hand drive tayo eh. So, mas yung tendency na hindi mo mapansin, yung nasa kanan mo, malaki. Dahil left-hand drive tayo. Siguro gagamit yan para sandali. May iniiwasan. May iniiwasan. Pero hindi ka pwede bumabad dyan. Tapos yun nga, sabi ko nga yung plaka. No, sorry, kasi maraming ang daming naging issue yan sa doble plaka na yan eh. Hindi yata na parang hindi tinuloy no yung dahil hindi raw designed no yung motorsiklo para sa ganun. Pero hindi safe daw. Oo. Tignan po natin no ano ba yung kasi evolusyon ng motorcycle. Hindi naman kasi dati siya kinonsider para maging major mode of transportation. Parang yung bisikleta lang dati yan na nilagyan ng motor. So, eventually, nag-evolve nga yan, naging major mode of transportation yan. So, dahil nag-evolve yan, kailangan mo din mag-adjust. Kung problema na design, i-design mo yung harapan mo ng Hindi po talaga siya dinesign para magkaroon ng plaka. Kahit po sa likod, hindi design para magkaroon ng plaka eh. Hinabol lang yan kasi kailangan nang i-regulate. Kahit ang bisikleta, di ba? Kita mo, ilalagyan ng plaka sa likod ng bisikleta pero wala siyang sa harap. Kasi hindi pa talaga dinesign niya para doon. Pero dahil nag-evolve na yung ating transportation system, siguro panahon na rin para iayusin no, yung design niyan. Para kasi kailangan i-regulate eh. Wag sana mangyari no. Pero paano halimbawa yung kapwa mo rider ang nakabiktima sa iyo. And then, 'di ba? Hinahabol 'yan. Hindi mapigilan kasi mag-aabang ka sa harap. Hindi mo nakikita yung plaka. Dahil sa likod lang ang plaka niyan eh. Sana wag po sa atin mangyari. Wag sanang mangyari 'yan sa atin no. Pero yun po yung isang magiging problema. Kasi kung yung design nga ang problema, yan ang isa sa pinakamadaling solusyon kasi kaya nilang i-redesign yung kanilang harapan para actually dati paglagyan ng plaka. Motorcycle manufacturing company sabi na pwede nilang ayusin yung design to kung yung ilaw nga sa harap gilawan tatlo na malalakas na ilaw sa harap hindi naman dinesign yun para sa motorsiklo pero nagagawa nyo. Ang naging issue lang yata dito dyan, di ba? Kasi yung proposal ni former Senator Dick Gordon na malaking plaka nasa sa may harapan. So, unsafe nga naman yun kung mapasub yung rider. Pero, kung yun lang, kasi flow lang yun ng design. So, ibaguhin yung design, kayang ilagay, kayang lagyan gawa ng paraan yan para ma-accommodate diba? Yung kaya plaka. May Kung design lang ang problema. May mga may mga rider na nahuli na, tumatakbo pa, 'di ba? Yung may nag-viral na video na ganyan ilang beses tumakbo kasi alam niya pag nakatakbo siya, hindi siya mapipigilan sa harap kahit iradyo 'yan. Na nag-asa pa nga ng MMDA, 'di ba? Yung sa may Cubao yun sa may Kamuning, yung tinakasan niya yung kasi siya.
pumasok sa sa bus lane. Sa carousel. Kasi alam nga niya, pag kahit iradyo siya, aabangan siya, o ganitong kulay, ang daming ganong kulay ng motorsiklo. Mhm. So, paano mo pipigilan yung, hindi mo nakikita yung plaka? So, syempre, wala kang pruweba na siya nga yun. Baka ka pa, di ba? Baka yung maninita pa siya pa yung kung magkamali siya ng sitahin. Siya pa nagka-problema. Tsaka yung dapat paigtingin yung traffic talaga natin, yung education, kasi karamihan sa kanila magkaroon lang ng makahawak na ng motorsiklo, mag-back ride na yun, kinabukasan may lisensya na eh. Isa pang problema diyan, yung lisensya ginawang 10 years eh. So kahit na ang daming kasalanan niyan sa 10 years pa rin yung lisensya niya eh. Si renewal siyang problema eh. Hindi, pero yun kasi naman, bago ka magkakakuha ng 10 years na lisensya, yun yung kung wala kang violation. Okay lang sa akin, okay lang yung 10 years na yan. Pero hindi nangangahulugan na 10 years yung lisensya mo, hindi yan pwedeng i-revoke, hindi yan pwedeng i-suspend. Ang kailangan lang maging mahusay yung traffic enforcement. Implementation eh. Wala yung enforcement natin isang pinaka. Tsaka parang exempted yung mga motorcycle riders sa traffic traffic rules eh. Pansin mo yung sa kalsada eh. Yung mas napakahigpit ng mga enforcers sa mga four wheels. Pero pagka sa motorsiklo, Kamot ulo lang. oo, papasok yan kahit naka-red, pag nakita ng maluwag yung sa intersection, papasok sila kahit Yun lang, yung pagtuntong lang doon sa pedestrian lane. Lagi sila nakatuntong dyan. No? Daanan ng mga pedestrian yan eh. Diba? Hindi hinuhuli. Subukan mong four-wheel lang dyan, tumapak dyan. Huhulihin ng yung traffic enforcer. Lalo ngayon, parami ng padami ng padami yung kaso ng road rage. Yung huli, di ba, yung pinakahuling video, yung isang rider, lahat ng madaanan niyang makatabi niyang four-wheeler, sinasaksak niya yung side mirror. Mabait nga yung mga hindi binangga yung hindi lang yung sa road rage, hindi lang hindi lang rider ang diyan na involved. Actually, nung nakaraan nga, 'di ba, merong isa yung truck naman tsaka yung isang SUV yata nagkagirian sa kalsada, bumunot pa yata ng baril tong sa SUV. No, ang sabi ng truck driver, "What ang layo-layo ko sa iyo eh." Yun nga. Totoo naman sa video, malayo talaga. Hindi ko alam bakit anong pinuputok ng butsi nitong driver ng SUV. Hindi lang po rider ang may problema niya sa road rage. Marami pong kahit mga four wheels na sasakyan involved po diyan. Hindi lang sana nga nakausap natin si ASEC Bigor Mendoza, yung chief ng LTO, para paano ba talaga ang solution dito? Paano may iwasan or mahigpit na traffic na enforcement ng traffic rules and regulation para siguro maiwasan yung road rage. At nakakapagtaka napakaraming agency, isa sa yung isang industriya na pinakamaraming involved na ahensya na nagde-enforce. Meron diyang barangay nag-enforce ng traffic. Pati nga security guard ng mga mall nandiyan. Nandiyan ang LTO, HPG. Nandiyan yung yung local. Oh. Pati nga yung security ng mga security guard ng mga mall. Magkataka ka, pati sila sausaw diyan sa traffic Pero ang gusto lang naman talaga maging maayos yung pagpasok ng mga sasakyan sa papunta sa kanilang mall. Pero bakit yan hindi mapatino yung yung traffic enforcement sa atin eh. Samantalang ang dami-daming na involved na nagpapatupad kunyari ng traffic situation sa atin eh. Pero hindi mapatino kasi yung enforcement nga di ba? May kanya-kanyang agenda sa mga security guards sa mga malls, ang priority nila makapasok ng maayos yung nila. Isa nga yan sa dahilan kung bakit hindi mapatino yung traffic enforcement, kasi maraming involved na walang coordination. Pati barangay. In fact, yung barangay sa atin, napapadlock pa ng sasakyan na hindi ko alam kung kung legal yun, kung may karapatan ang barangay na manikit ng
ng sasakyan at mag-clamp. Halimbawa, diyan lang no sa diyan sa EDSA bandang EDSA sa may Nueva Ecija extension, no. Madala ko diyan eh. Ang higpit sa EDSA, pagkat sa kanto, no, ang higpit ng mga enforcer diyan, pero pumasok ka lang doon, ang daming nakabalagbag na sasakyan. Nasasabi ng MMDA, nagki-clearing operation sila, pero bakit doon hindi niyo mapasok? Nakakaharap, mga barangay din, mga government offices din, ang diyan, mga condo units. Bakit hindi kasi kanya-kanya sila eh. Di ba? So, walang coordination. Pero sa EDSA, lahat nakatutok. Di ba? Yun lang sa sa Green Hills lang di ba? Yung, pagka-uwian na ng labasan ng mga sasakyan. Oo. Ng eskwelahan dyan sa Green Hills. Hindi nila mapaalis, hindi nila mapagbawalan yung mga sasakyan dyan na pumaparada, nakapark sa gitna ng kalsada para mag-abang ng kanilang mga ng mga sundo o susunduin. Bawal yun eh. Illegal yun eh. Obstruction yun eh. Pero walang mga magawa. Wala. Diba? Kaninong responsibility sa local ba, sa barangay, sa MMDA? O Hindi HPG sabihin ba? MMDA, hindi amin yan kasi hindi bang MMDA EDSA no? Tsaka, EDSA, hindi yata kanila yung Ortega, sabihin hindi amin yan. Kayo obligasyon po 'yon. Pero HPG kanila yun, definitely, Mm. saka LTO. Plus, of course, yung barangay. Mm. Diba? Bawa yan, yung sa Marilake, ngayon lumipat sa DRT, Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, yung mga nag-exhibition ng mga rider. Kanino responsibility yan? Wala na MMDA doon. So, Walang MMDA doon, di ba? Local, police, HPG, tsaka barangay. barangay, pinabayaan. Pagka ang problema kasi sa atin siya ng reaksyonaryo, yung reactive lang. Pagka lang yan, aksidente. Pag nag-viral na. Ayan. Sige, puntahan natin. Saka natin Kasi sa Marilake, matagal nang maraming diyan aksidente, marami nang namatay diyan bago nila bago nila tinutukan yung nung nag-viral na lang yung nag-Superman. Yan. Pero yung Marilake notorious na yan, marami nang diyan, marami nang saka, aksidente diyan. Napakarami noon pa. Sabi ko nga bakit hindi kaya ako takot ako dumaan diyan kasi ayoko ring ma-involve sa Siyempre, pagdaan mo diyan, hindi maiwasan mag-init ulo mo dahil magigit-git ka diyan eh. Tsaka yung hindi mo alam kung kung may nag-exhibition diyan, ikaw ang banggain, may madisgrasya, kasalanan mo pa. Kahit nasa tamang lane ka, nasa tamang speed ka, pag ikaw ang nakabangga, kasi ang problema ng two-wheel drive, kapag nabangga sila, masasaktan yan eh. Tapos sasabihin sa'yo ng police, ng traffic enforcer, boss, may nasaktan, kailangan, may reklamo sa'yo eh. Yun nga eh. Diba? Automatic, kasalanan mo agad kasi may nasaktan. Kaya, mayroong dating si Congressman Show ba yun na nag-file ng para sa responsible driving na hindi ko alam nangyari doon eh. Kasi, dapat sa investigasyon, kung sino makitang mali, kahit pasabihin mo na namatay yan, pero siya ang may kasalanan, o bukaswan yung other party. Kaya 'di ba pag nakikita natin 'di ba sa kalsada kapag merong involved na traffic accident, tapos involved ang naka two wheel tsaka isang nakita mo yung naka two wheel kahit na humahado siya talaga hinihiga 'di ba? Kasi kailangan niya ipakita sa enforcer na nasaktan siya para kasuhan yung kabilang party. Mm-hmm. Medyo unfair yung Kaya nga. Anyway, so baka okay na si attorney si Secretary Larry. Tawagan natin. Yeah, inaayos na. Nakakontak na si Attorney Larry po. Si Secretary Larry. Si Charlie Manalo po sa DWBL.
DWBL. Opo. WPM. Okay po, wait lang po. Okay, hintayin lang po natin si Secretary Larry Gadon. Para magandang kwentuhan. Sir, pagalawin po ang baso. Nandiyan ka na po. Wala pa pala kayong baso. Ano ba si Attorney Larry? Hello, good morning po. Good morning. Yes Good morning. po, ma'am. Good morning po si Secretary Larry Gadon po. Sir, pwede 3 minutes muna po. Saglit lang po. Sige, hintayin lang po namin. Okay lang. Okay pa. Huwag niyo pa ibaba yung phone. Ano niyo po. Okay. Ayun. Okay po. Ayan, hintayin na si Secretary Larry. Naghahanda lang si Secretary Larry Kasi nga, Gadon. sabi ko, di ba kanina, over the weekend, nagbigay ng announcement si Attorney Larry, si Secretary Larry na kiss of death daw yung endorsement ni BP Sara para kay Senator Amy at Congresswoman Camille Villar is now running for senator. At the same time, hinahamon niya ng debate no si BP Sara. Maganda, straight from the horse's mouth. Marinig natin 'to. Maganda siguro magandang debate no si VP Sara at si Attorney Gadon. No holds barred 'yon. Kaya nga. Para noorin natin 'yun. Sabi niya, walang kodigo, walang coaching, walang face to face. Kung ano yung dala mo, yan ka lang, wala nang iba. Kasi maraming binabanggit si BP Sara yung sa itim, diba? Na yung itim video, sabi niya, claiming na walang accomplishment itong administration na di-debate naman. Si Attorney Gadon, Secretary, good morning po. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Charlie. Si Compi, kasama ko. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Ayun nga, nag-usapan na namin kanina na over the weekend kasi nagsabi mo na yung kiss of death, no, yung endorsement ni BP Sara kay Senator Amy and Congresswoman Camille. Sinabi ko na yung endorsement ni BP Sara kay Amy, kay Senator Amy, ay isang kiss of death. Dahil na mas marami ang mawawalang boto sa kanya kaysa doon sa idadagdag na galing kay Sara. Kasi konti lang naman ang tao ng mga Duterte. Sa katunayan ay noong 2016 ay ang inendorso ni former President Duterte bilang vice niya ay si Alan Cayetano. Nakita mo nga 5 million lang ang, despite the billboards, the advertisements, posters, and all the TV advertisements, 5 million lang nakuha ni Alan Cayetano. Hindi mo pa pwedeng sabihin na yun ay lahat ay galing sa endorsement ni Duterte. Kasi si Alan Cayetano may sariling boto din yan dahil na matagal siya naging congressman, naging senador, naging secretary of foreign affairs. So marami rin siyang tao. So kung tutuusin mo, baka mga 2 milyon lang ang nanggaling dun sa endorsement ni Duterte. Kaya kita nyo rin itong si Attorney Sal Panelo, 'di ba? Lahat ng mga higanting billboard, mga posters, TV advertisement, lahat may picture sila ni Duterte na nakataas pa yung kamay. Ang sinasabi, Sal Panelo, panalo. Pero ano nangyari? Kulelat. Talo, kulelat. Nandun siya sa linya ng mga hindi kilala. Samantalang araw-araw siya nasa news, araw-araw na nasa TV. Tapos araw-araw niyang kausap si Duterte. Pero ano nangyari? Wala, talo, kulelat. Ganon din diyan kay Sara. Mas konti pa nga actually ang endorsement power ni Sara compared sa tatay niya. Kaya nga yan si Sara, hindi yan tumakbo ng president noong 2022 dahil alam niya wala siyang boto. Nanalo lang yan kasi hinatak lang siya ni BBM. Dinala lang siya ni BBM. Ngayon, yung sinasabi nila na mas marami pa ng boto si Sara na halos 500,000 yung difference. Dahil kasi marami ang nagle ni Sara. Manny Pacquiao Sara.
Isko o Sara. Kaya nadagdagan yung boto niya. Pero ang talagang base doon, yung 31 million doon, kay BBM yun. Mhm. And meron talagang mula sa Duterte camp na actively campaigning against BBM nung time na yon. Hindi kita marinig, Charlie. Sabi ko nung time na yon may mga nasa Duterte camp na aktibong nangangampanya against BBM. Oo. And considering na nangangampanya pa sila against BBM noon. At doon nag-umpisa yung mga sinasabi ni Duterte na bangag-bangag si BBM. And still, nakakuha si BBM ng 31 million. 31 million 600,000. Ganon. Oh, kasi isa sa problema diyan yung mentality ng over the top na mas malaki boto ko sa ulo, so ang may thinking agad mas malakas siya sa ulo. Ilang beses na po nangyari yan kahit sa mga lokal na malaking boto ang nakuha ni Vice Mayor, so nilabanan si Mayor, talo. Halos hindi kita maintindihan. Parang boses langgam lang yung naririnig. Ganun ba? Wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Sorry. Attorney, Secretary, narinig niyo po ako? Naririnig kita pero hindi ko naiintindihan sinasabi mo kasi Ngayon, si Coffee para po ito, siyang Attorney, Secretary. iniinit. Si Coffee po ito. Malinaw po ba, Secretary? Hindi malinaw eh. Mhm. Ano ba? Ano kaya pwede natin gawin dito sa ating anyways, Secretary, sana pa marinig niyo, no? Sa mag-studio na lang tayo one of these days. Sige, oo. Mhm. Sige, Okay. at Secretary, mas maganda po Maraming salamat. siguro. Okay po. Pero yun. May problema tayo sa sa audio natin, di magkaintindihan. Pero yun nga, sabi ko, isa sa nagiging problema yan yung mentality ng over the top, no. Sabihin, tumakbo, magka-ticket, no, mayor, kahit sa local mayor at vice mayor. Mas malaki nakuha ang boto ni vice mayor. Sabihin niya, mas malakas siya kaysa kay mayor. So tatakbo siyang vice mayor, at tatakbo siyang mayor sunod, labanan niya si mayor. Kalabas-labas talo. Kasi dapat natin isipin, mas mahirap ang labanan ng ulo kaysa doon sa pangalawang pwesto. Pwede i-compromise yung pangalawang pwesto, pero yung ulo hindi . So mangyayari, kayo nang binabanggit ni Secretary, na may mga nag-Lenny Sara, nag-Pacquiao Sara, no. Pero yung kay Pangulong Marcos, consistent po lahat yun lang. Mhm. And Sara lang ibinoto noon. Yung kay Senator Amy Marcos, maintindihan ko siya na talagang gigil siyang makuha yung endorsement ng DDS votes . Pero yung kay Camille Villar, ang hindi ko maintindihan bakit kailangan niya pang hingin yung yung endorsement hindi na ngayon personalan na ngayon labanan, di ba? Pumapalo naman siya ng nasa 9 pataas . Mhm. Bakit kailangan niya pang hingin yung endorsement na alam niya na kapag ginawa niya to, may eliminate niya yung boto na nagbibigay sa kanya ng mataas na standing. Diba? O to, naintindihan naman natin nung 2016 election yung pamilya niya ang isa sa biggest supporters niya ni Rodrigo Duterte noon. Pwede naman siguro na nahimik na lang siya . Kasi minsan hindi mo kailangan kumibo . Was she asked to pinilit ba, inobliga ba siya? Hindi naman yata siya inobliga na magsalita para sa or mamili. Bakit kailangan niyang gawin? So sana nanahimik lang para at least, 'di ba? Hindi nakaapekto doon sa kanyang standing sa makaka-apekto kasi ngayon sigurado yung mga marami, although hindi naman siguro lahat, pero yung loyalist vote definitely marami sa kanya yung disappointed, no, na iaalisin na siya sa listahan noon ng sa listahan ng mga loyalist votes. Mawawala na sigurado ron si Camille Villar at saka si Senator Amy Marcos. Pero yata parang hindi pa yata siya inaalis sa listahan ng alyansa si Congresswoman Camille. Oo, si Senator Amy Marcos tinanggal na sa Mhm. hindi na siya sinasama sa mga sorties .
Kasi tanda natin, no, ang mga bilyar, nationalista yan. And yung tatay, no, ni Pangulong Bongbong, nationalista. Mhm. So, pwedeng may ganong factor. Hindi natin sasabing yun yung ano, no, dahilan, pero maari lang, no. May ganong kasing ano, Diba- background, no, yung ano. Di ba mga one time pamilya. yata, di ba si Senator Bongbong, si President Bongbong Marcos tumakbo rin as nationalista. 2010 sa senatorial. Mhm. And yun nga, nakakatawa nga doon kasi inadapt din ng ano ng nationalista yung mga kaliwa, nagal-tagal sa kanya dati. Mhm. Kaya parang di yata kasabay sa kampanya yun. Parang ganoon nangyari dati. Pero ngayon, yung mga kaliwa nakikipag-alyansa ngayon sa ano sa administrasyon. Yun nga lang, medyo grabe din yung ang kalawa kasi kung makahingi ng concession, sobrang ano eh. Kala mo na sila. Yun nga biro mo, di ba, medyo allied sila with the administration. Mukhang umaabuso naman hinihingi. Biro pinapa-abolish yung NTF-ELCAC. NTF-ELCAC. In fact, maski diba nung panahon din ni PRRD, aliado siya sa umpisa niyan eh. Mhm. Kaya lang, ang daming hinihingi concessions, cabinet positions, binigyan na nga sila ng 2 posisyon. Hindi lang ng dalawa. Marami pang hinihingi. Hindi lang dalawa. Ano ba nakuha nila? Nakuha nila yung DAR, tapos DSWD, yung DSWD. yung poverty, Si Lisa Masin, di ba? Anti-Poverty Commission ba yan? NAPSI, National Anti-Poverty Commission. And yun nga, nung maupo sa DSWD, ang nangyari, yung mga, ito kasi mga congressman at mga senador, naglalagay ng pondo, yung may mga perk po yan yung PIDAP, no? Hindi ba lang nahahawakan niya ng mga mambabatas natin. So nialagay yan ba sa DOH para pag may humingi constituent, bigyan mo si pasyente A ng guarantee letter worth 5,000 sa hospital na yan. So ganun po nangyari diyan. Sa DSWD may hingi ng pamasahe kay congressman o kay senator. O bigyan mo to ng 2,000 pamasahe pa uwi sa probinsya nila. So magganun po 'yan. So hindi na nahabakan. Ang nangyari pag upo ng DSWD, secretary noong time na 'yon, pinagbawalan niya na yung mga mambatas na magbigay ng endorsement. Diba paano sa lako ko pag lumapit yung kanilang constituent? So pinull out yung mga hindi na nagbigay sa DSWD. Binibigyan na yung mga lang yung mga kanilang allied organizations, NGOs. Yun nga yung parang maiwasan nga yung corruption, 'di ba? Na hindi mahawakan ng mga mambabatas yung kanilang PIDAP. Diretso 'yan doon sa ahensya na magpapatupad niyan. Ganun po ginawa. Tapos ito naman yung sa DAR, no? Ang nangyari siya yung DAR pero siya sumama sa rally ng mga magsasaka doon sa Sumilaw, no? Oo. Hindi ka dapat sumama doon. Sana pinakinggan mo yung hinaing, tsaka natin pag-usapan. Hindi yung ikaw taga-implement nun, sabihin, di ba, nakaano ka agad. So merong kaagad posisyon doon sa issue na yan. Siya mismo, hindi siya naniniwala sa opisina niya. Oo. Ang ang abogado po nung kumpanya, ng kalaban ng Similaw Farmers, si Man Scarpio, asawa po ni BP Sara. Diba? Na anak ng presidente ng amo niya, na amo nung DAR secretary yung time na yon. Diba? So, pwede sanang wag ka sumama doon. Pag-usapan natin sa opisina anong issue, patawag mo yung diba? Yun, tinanggal sila pare-pareho. Anyways. So, makikita natin yung yung last survey. Meron pa namang lalabas na survey ngayon sa alam ko, diba, hanggang 2 weeks before election, di ba? Merong kasi pa. merong yung COMELEC doon na may deadline . Oo. 2 weeks siguro bago magtapusan ng Abril. Lalabas yung survey. Latest. Makita natin kung yung epekto ng mga endorsement. Kung tama nga ba yung sinasabi ni Sec Larry na case of death
or basta kadagdag, basta katulong para kay Senator Amy at kay Congresswoman na Camille Villar. Kaya lang siguraduhin natin na na tama yung yung resulta ng survey kasi may napepeke nga nila, ginagawa na ng naglalabas na ng fake result Mhm. na napipick up ng ng ibang media outlet na akala to natin totoo. Oo. Kaya In nga fact, kahit sa social media, 'di ba, na nagrereklamo na naglabas ang Facebook diyan ng ng statement na nakikita nila yung yung mga pro DDS na post hindi mga Pilipino galing Middle East. Yun nga kasi yung sa yung mga online survey na yan, na-expose siya noong 2022. 'Di ba? Baba, puso para kay Lenny, thumbs up para kay BBM. May mga ganung yung mga emoji, 'di ba? Sobra-sobra yung kay yung dati kay BP Lenny nung na-check yan, paano i-check yan? Kung meron po kayong VPN or virtual private network, i-activate nyo lang 'yon and then i-click nyo yung yung emoji niya, maglalabasan kung sino yung mga yan. Nung time na po 'yon, nung 2022, pag kinlik mo yung puso na emoji para kay BP Lenny that time, puro Indiano yung mga yung mga nagpupuso kasi binibili lang po yung likes na yan yan sa Facebook, nabibili po yan. Yung likes mo, bibili ka ng 100,000 likes, bili ka, bayaran mo 'yun. Kaya lang pag kinlik yan, makikita hindi taga rito ibang bumoboto. Bawa 2 pesos per like. So, di ba? Mura lang. Mura lang yan. Hindi ganun kamahal yan. Kaya nga kaya nga dati milyunan yung 100,000 milyonan yung mga makita mo mga nagpupuso para kay ngayon ganun pa rin po yan. Hindi man nagbabago. I-click niyo po yung i-activate niyo yung virtual private network, makikita niyo po yan kung sino ang mga bumoboto diyan doon sa Kaya mas mahirap po yung online survey kasi mas madaling pikein yan. Pag meron ka ng budget, manipulate yan. Bigyan mo lang mag-allocate ka lang ng budget para ikaw mauna. Kaya nga yan ginagawang racket yan ng ibang mga yung mga contest organizers, online voting kasi nakikipag-partner sila sa social media platform, Facebook. Ang per likes is 2 pesos. Meron lang share sa revenue. Kasi bibili mo lang naman yung likes nun Kaya nga. Ang dali bilhin yan. Pero yun, ilang araw na lang ang election na. May 12, di ba? 3 weeks ba? 3 weeks na lang. 3 weeks na lang, no? Ngayon? 21. 21. So, may 10 days. 20 days na lang. Hindi. 21. Tatlong Monday mula ngayon. 21 days na lang. Election na. Kaya nga. So, maganda to kasi dito magkakasukatan yung lakas ng parehong kampo. Kung talagang malakas yung Duterte camp, ilan ang kaya ipanalong kandidato? Lalo pa in-endorse niya ngayon si Senator Amy and Congresswoman Camille. Siguro magpakilala muna tayo ng ating istasyon bago tayo pero bago yon, bago tayo muli sa istasyon, pasalamat muna sa ating tagapagtaguyod, Philippine Gaming Corporation, PAGCOR, para sa ating responsible gaming, sa Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi uulong sa pagtulong. Okay, back to the studio. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, magandang umaga ulit mga katambay. Bati muna ulit tayo.
Baka mga kalimutan pa ating batiin. Si Menchi Mendoza, she's watching daw. Mhm. Tapos si Den Mancons, shout out Sir Larry from Den and Man. Sino? Si Den Mancons. Shout out Sir Larry. From Den and Man. Den and Man. Mhm. At kay Cecilia Manalo, yan, nakikinig din daw siya sa Taytay. Siyempre, mga kasama ko sa bahay, no? Si Rochelle, si Faye, si Beth, yung mga anak ko, no? Si kapabati ito eh. Si Miggy, no? Si Lucas at si Basti. At si Lisel Lacruz, nanonood din siya. Good morning, Oh, Lisel. good morning, Lisel. Kumusta ka na? Pabango ulit, Lisel. Oo. Sila Elton, sila Oka. Good morning sa inyo. Diba? Baka nakakalimutan na tayo itong mga to. Kumusta dyan, Oka, sa NBI? Mhm. Yun. Nababang natin yun. Kwentong tambayan. Kwentong tambayan ngayon, yung trade war sa ni Donald Trump na lumalala ng gusto. Pero makikinabang doon, ang Pilipinas doon. Oo. Lalo ang mining sector, pinakamalaking isa sa pinakamalaking doon, industriyang makikinabang tayo, mining at saka yung electronics. Dahil doon binanang diba? Binanang China pag-export ng ng kanilang rare earth mineral sa US na ginagamit yun sa sa paggawa ng mga electronic gadgets, na cellphone, TV, pati sa kanilang mga defense. Hindi lang yun. Kasi nakita ko yan, manufacturing eh. Kasi, iba, kahit yung mga Apple products, no? Yan yung mga cellphone nyo, yung mga gadget, computer nyo, ang brand niyan, Apple, diba? Mac, iPhone. Pero yung gawan China yan. IC niyan, gawa ang Pilipinas. Oh. So, dahil tinaasan ngayon, no, ng US yung tariff niya sa China, maapektuhan itong manufacturing na to. No? So, saan pupunta to? Kaya naman nagpunta ng China yung mga kumpanya na yan, Apple, Nike, kasi mas mababa relatively yung labor cost diyan kaysa sa US. And syempre, kumpara pa sa US, mababa pa yung labor cost ng Pilipinas. At ngayon, dahil wala nang rare earth source ang US, ang Pilipinas, mayaman tayo sa sa rare earth eh. Lalo dyan sa may bandang Palawan tsaka sa Samar. Yun nga lang underdeveloped. So ngayon, siguro pagkakataon na natin ng mga ating mga mining companies na yan naman ang tutukan yon, hindi lang nickel. Kasi sa nickel, at pangalawa na tayo dyan eh. Sa panglima sa gold mining. Yung rare earth, ang kailangan lang i-develop. Dahil wala nang supply manggagaling sa China, i-develop natin ating rare earth mining. Diba? Alam mo, meron ako mga gustong policy to si Trump eh. Pero parang hindi ako ekonomista, hindi ako business hindi ko talaga maintindihan yung kanyang policy dun sa pagdating sa tariff, yung tinaasan niya ng gusto yung anong epekto nito. Honestly, hindi ko maintindihan. Pero may mga policy si President Trump na sinasang-ayunan ko. Lalo yung usapin ng gender. Oo, yun. Isa sa mga pinakamagandang ginawa niya yun eh. Tsaka ngayon, na-define na, diba? Yung lalo yung huling kaso doon, yung kaya may lang Supreme Court niya, yung determination ng sex. Ang sabi ng Supreme Court sa kanila, yung determination ng sex, yung ng gender, kung ano ka ipinanganak. Hindi yung choice mo. So, ipinanganak kang babae ka. Pinanganak kang lalaki ka. Legally. Hindi tulad ngayon kasi 42 na yata yung gender yun. Kaya, di ba, hindi pa naiisip, meron na eh. Kaya, di ba, LGBTQIA+. Sabihin, kahit hindi ko pa naiisip,
kasama na diyan. Hindi ka pa na ano na naiisip ano itatawag diyan. Ridiculous na nga. Tsaka ang isa pang maganda ngayon, lumalakas yung anti-woke movement dahil kay Trump na lumalakas sa US na nagpo-push back na yung mga conservative, diba? Diba? Ang sabi ngayon ng mga conservative, kung tingin mo if you want to if you choose to be if you're a man and you choose to be a woman, that's your choice. Pero if you want me to choose to believe that you are a woman, that's my choice. Pinipilit kasi na ngayon, paniniwala ka babae ako eh. Tagapin mo to, pag hindi ka naniniwala, ano ka? Yung ini-impose sa'yo eh. Actually marami no, yung mga political correctness kasama yan diyan eh. Sa woke yan eh, sa wokeism na yan eh. Halimbawa, pati sa atin no, ang nakatulad sa ibang bansa hindi kinikilala to eh. Yung PDL, yung Persons Deprived of Liberty. No? Hindi sila deprived ng liberty dahil ganun-ganun lang. Sila po ay pinarusahan. So, ano tatawag natin sa mga biktima nila no, na pinatay? Persons deprived of lives, ninakawan, persons deprived of property. Wala mo siyang tawag doon eh. Bakit protektado yung mga na-convict? Eto mga biktima hindi protektado doon sa na ma-offend na murder victim yan eh. Ayaw mo tawagan ng persons deprived of lives, diba? O ninakawan, deprived of properties. O yung ni-rape. Dignity. Diba? Hindi hindi ko makita kung bakit kailangan tawagin PDL. Para maging technically correct yan, gawin natin persons deprived of liberty because they were punished or penalized for raping somebody. Di ba? Ganun. Gusto niyo pahabain na lang eh. Tsaka definitely hindi mas talaga basically hindi mas deprive ng kalang liberty eh. Punishment yun eh. Diba? May batas tayo eh. Tsaka yan, biblical pa yan eh. Diba? Yung parusang yan eh. Yung bawal pumatay. Hindi naman yan, law of man lang eh. Law of Law of God yan eh. Pati yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Nasa 10 Commandments yan eh. Batas yan eh ng Diyos eh. So, kung naparusahan ka dahil sa ginawa mong kasalanan na yon, yun ang consequence ng Kasi offensive. Offensive. Hindi ba mas offensive yung pagpatay nila? O pagnakaw nila? Di ba? Kaya hindi kasi ako sa pagsusulat ko kahit kaya hindi ko ginamit yung PDL na yan eh. Ito pa pati nga sa hayop eh. Bigla mo sa atin lang to. Yung aspin tsaka puspin. Kasi baka ma-open yung mga hayop pag tinawag mong askal. O aspin. Di ba? Hindi askal at yung pusakal. Di pa po natin gamitin askal. Gamitin natin na kailangan asong kalye o asong gala. Huwag natin gamitin pusakal. Gamitin natin pusang gala. Kasi sa ibang bansa, sa US, ang tawag dyan, stray dogs at stray cats. So, at wala pong aso na native sa Pilipinas. Walang aso na lahing purely Pilipino. Mongrel po yan eh. Kasi dinala lang sa atin yan eh. Kahit yung mga pusa, hindi naman dito nanggaling yan. So, bakit pagtabagin asong Pinoy o pusang Pinoy? Wala naman talagang pusang Pinoy at walang asong Pinoy. Para wag ma-offend. Kahit po tawagin nating among aso yan, kung sinisipa-sipa mo lang yan, ganun pa rin po yan. Diba? Aspin na nga eh. Aspin, diba? Pero, diba? Pinapatay. Parusahan mo. Pero wag mo ko yung pilitin ng tawagin yan. Kasi sa libro ngayon, aspin at puspin na nakalagay dun eh. Diba? Sobrang extreme na nga, extremist na yung mga diba? Bordering ridiculous and stupidity. Hindi ko po sasabing wag nating igalang yung mga o mahalin yung ating mga alagang hayop, no? Pero wag naman to the point na ganun na offend. Paano offend? Hindi naman nagre-respond sa
sa pag-iinsulto ang mga hayop. Nagre-respond lang siya sa tawag mo, sa hawak mo, Mm. 'di ba? Pero hindi sila na nagre-respond sa sa pag-iinsulto eh. Wala pa namang ganung studies eh. Oh, tawagin mong askal o pusakal. Hindi mo siya iniinsulto pag tawag mo askal. Because that is short for asong kalye. Mhm. Pusakal is short for pusang kalye. Di ba? Hindi naman, kahit kasabihin mong ano yan, parang nalang pinag-iba yan sa Oo. kasambahay Mhm. Di ba? Kasama sa bahay, short for kasama sa bahay. Eh di anak mo kasambahay din Oh, kasi kaya kasama nga. sa bahay yan, pati asawa. Di ba? Nagiging OA na tayo dahil wag ma-offend. Ang sabi kong nakaka-offend dyan, yung attitude natin sa kanila, hindi po yung kung anong tawag natin. At ang mahirap sa sa mga woke na to, na kapag hindi mo sila pinaniwalaan, hindi ka umayos sa sa opinion nila, kaaway ka, kalaban ka. Ano ka, yung antay ka na kaagad. Hindi ba pwedeng meron lang ako sarili opinion, tulad na ikaw meron kang sarili opinion dyan, ako meron lang sarili opinion, gagalangin yung opinion mo, galangin mo rin opinion ko. Hindi. Hindi ko lang kailangan galangan yung opinion mo, kailangan ko pang tanggapin yan na tama ka at ako yung mali. Yun nga Parang sila lang yung tama Yung opinion mo tama yan, yan lang gospel of truth na kailangan naming tanggapin lahat. Pag naniwala kang aso ka, if you identify yourself na aso o identify yourself na dragon o kailangan kong tanggapin yan. Hindi ko pwedeng isipin na sira yata ulo nito. Bakit ito? Iisipin siya, siya o aso siya. Actually, may isang napanood ko sa US na debate tungkol dyan Sabi nung isang babae, sige, ganyan ka, ako, leon ako Di ba? Sabi mo, leon ako. Hindi ka leon. Hindi, yun ang pakiramdam ko, leon ako Anyway, bago yun, si Katambay Dian. Good morning, Dian. Ito, message. Nasa air ba si Dayan? Hindi. Naka-monitor lang. Good morning, Dayan. Yun, di ba? Parang lahat na lang yun nasa isip pala. So, ibig sabihin, di ba, yun nga, gusto mong sabihin mo dragon ka or di ba? Ako sabihin ko, kaya nga, di ba, isa, appointed son of God Ano nga ngayon itapon sa bintana yung science saka yung logic. Ang importante kung ano yung nararamdaman mo, naisip o nasa isip mo, pero hindi paano naman po yung pinag-aralan natin sa science? Hindi paunlad parang nagde-deteriorate, nagre-regress pa yan natin Di ba? Lahat na lang dahil makaka-offend. Dahil makaka-offend. Di ba? Pag babae ka, X chromosome. Kapag lalaki, Y chromosomes. Ano yung chromosome ng dragon o ng sige sabihin natin trans. Ang dami pang klase, 'di ba? Yung gay dati gay lang hindi. Iba marami pang definition So ano yung chromosome nyo? Ano yung science ron? Sabi niya meron kayong X and Y chromosomes. Hindi na napatunayan yan. Wala yung siyensa po, hindi naman kakamali. Kaya nga, lahat kayo naka-based na doon sa kung makaka-offend or di ba? Kung makaka-offend, mali. Ganun ganun yung kanilang line of Tsaka kahit minority sila, dapat silang dapat silang masunod. Paano tayo, di ba? Ang esensya ng democracy, di ba? May majority rules palagi, di ba? Kaya nga tayo may election So, ibig ba na sabihin, kahit na nagkaroon tayo ng election, yung mga natalo, pwede lang sabihin, hindi naman namin binoto yan So, ito pa rin yung presidente namin. O ito pa rin yung mayor namin, di ba? Hindi naman ganun ang esensya ng demokrasya, kung sino yung mas marami, yun ang, pero dahil kung susundin mo yung line of thinking nila, hindi pwede Hindi kasi ma-offend sila. Kahit minority kami, member pa rin kami ng society, ma-offend kami. Diba? Binasura na natin yung lahat esensya ng demokrasya, yun lang yung science mismo di ba? Yun nga. Tsaka yung logic
dictates no na ano na mali eh. Yung nga, sige, kasambahay. No, ito basic na basic kasambahay. Lahat ng kasama mo sa bahay ay kasambahay yan. Mhm. Lahat yan. Kahit nga aso mo, kasambahay yan, kasama mo sa bahay yan eh. Di ba? Kahit yung anak mo, pamangkin mo, kung sino pa nasa bahay mo, kasama sa bahay yan. Pero hindi mo yan katulong. Mhm. Ngayon, dahil ma-offend, kahit tawagin mong amo yung katulong mo, kung sa umaga, paggising, tinatadyakan mo agad yan para magluto. Tsaka what's wrong kung calling them by the name, diba? O di Again, sabihin, sa you, pati ba magagawa, dahil nakaka-offend na yung term na magagawa, baguhin natin. Mhm. Di ba? Kapabrika. Di ba, bakit, sa Western culture, di ba, ang tawag pa rin na ngayon, hanggang ngayon dyan, maid. Oo. Yung sa mga mayaman, butler. Diba? Domestic help, 'di ba? Di ba? Domestic helper. Bakit hindi natin ma-compel yung yung mga nag-hire ng domestic helper sa Middle East na tawagin, hindi kami magkapal sa yung domestic helper, kundi niyo gagawing housemate ang tawag diyan. Mas OA tayo kaysa sa ibang bansa, 'di ba? Mas tayo sa Pilipinas at nakakatawa na lang na Yun nga, tsaka yung sa gamit lang yung rainbow color. Actually, kung susundin natin yung religious practice natin, blasphemy yan eh. Di ba? Kasi yung rainbow, regalo yan ng Panginoon kay Noah na pangako. Di ba? Ang kakamba ng rainbow, pangako yan na hindi ko na sisirain, agugunawin ang mundo sa pamamagitan ng bagyo at pagbabaha. Ginamit yung color, simbolo ng color of yun nga yung inyong LGBT group. Dahil yung tolerance ng natin mga Kristiyano, pinagbigyan natin kayo. Pero kung magiging strict tayo na sa religious practice, blasphemy yun eh. Kaya nga ewan ko, siguro dahil yun, kundi naman natin ang oras, no? Baka may babating ka pa, kumpi. Si Oka, si Angelus. Good morning daw, guys. Sabi ni Oka, Oka, good morning. Kumusta ka dyan sa MDI? Paki-check mo nga itong mga sa amin. Troll daw kami. Tinutroll kami. Kami, tagapagtangon ni Bangag. Oo. Kami po dito sa aming programa, hindi po namin binibawalan na i-criticize mo kami, okay lang po 'yon. Yung esensya ng demokrasya. Pero sana lagyan niyo ng batayan, yung hindi yung maka-comment lang na para doon sa inyong in favor sa inyong sinusuportahang politiko, kung sabihin, wala nang batayan. Welcome po yun. Gusto nga namin maging active yung ating SOCMED. Pwede tayo magdebate. Pwede tayo sasagutin po namin kayo kung may batayan yung sinasabi nyo. Walang problema ron. Mas gusto namin yon. Para ma-engage yung ating tagapakinig do sa mag-comment lang. Okay, tumawag dito sa studio. Pwede tumawag. Pag-usapan natin yan. Pero para mag-comment kayo na tagapagtanggol ni Bangag, anong sasabi namin Una, dalawang bagay yon. Bangag, patunayan niyo yan kasi baka kayo dyan. Pangalawa, kung tagapagtanggol kami. Di ba? Kung kayo, nakasubaybay kayo, mula pa nung unang episode namin, pag nag-interview kami ito, dalawang side. Hindi kami, at binibigyan namin ng kaya lang, syempre, ito yung ito yung mas mabigat na na kumbaga batayan eh. Mm-hmm. So syempre ito yung sabi namin, alangang balugtutin namin yung aming pananaw do sa batayan na yan. Ito nga maliwanag na ito ang sabing Tsaka we will always side with logic. Kung hindi naman kapani-paniwala yung sinasabi ng kabilang partido, mahirap namang paniwalaan basta-basta yun. Siyempre, kailangan nating analisahin yung kung ano ba diyan yung totoo. Mm-hmm. At sa pag-analisa niyan, gagamitan mo ng mga ebidensya, mga facts. Ngayon kung hindi malayo sa katotohanan yung sinasabi ng
kabilang partido, mahirap naman pong ipagtanggol yun. Wala po wala po sa amin dito na hindi po kami empleyado ng kahit sinong political faction, no? Hindi po kami so kung meron kayo sabihin na na basta may batayan lang po, pag-usapan natin yan, mas gugustuhin namin yan. I-engage yung ating mga tagapakinig o taga-subaybay sa isang healthy discussion. No? Bukas naman po ang ating tambayan sa inyong mga katambay Kasi para tambayan nga tayo, 'di ba? Sa tambayan, 'di ba? Nagdidebate tayo kahit sa ordinary tambayan, 'di ba? Pag nagkita-kita kayo mga kaibigan niyo, 'di ba? Nagdidiskusyon kayo Ganun to. Kulang lang dito tagay 'Di ba? Hindi kami sarado sa ganyang Anyway, ayun. Paubusan naman yung ating oras, no? Isa na namang linggo ang nakalipas. Ayusin natin yung ating audio para sa sunod mayroon tayong mga makapanayan na mga mas authority sa mga subject matters na hindi para hindi sa amin nagagaling kasi sabihin niyo napaka gagaling naman tong dalaban to parang hindi po. Kaya nga kami nag-i-interview ng iba kasi sila yung di ba? Para o kung sila yung eksperto sa ganyang bagay, di sila magsalita. Kaya tagapagbalita lang din. Nakikinig lang kami. Okay. Hanggang susunod na linggo po, no? Kita-kita tayo next Monday. Dito lang sa ating paboritong tambayan dito sa DWBL. Bago lahat, pasalamat ulit tayo sa ating tagapagtaguyod, Philippine Gaming Corporation, para sa responsible gaming at Philippine Charity Sweepstakes, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po ulit sa inyo. Hanggang susunod na Lunes. Magandang umaga mga katambay.